Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Sabihin nyo nga po, luklukan. O sa Ingles, the Feast of the Chair of Saint Peter. Maari siguro, nagtataka ang ilan kung bakit pati upuan o luklukan ay ating ipinagdiriwang. No? Siguro sabihin ng iba, ano ba yan? Pati ba naman upuan, chair, o luklukan, pinagdiriwang? Ang totoo po, simbolo lang ito. Simbolo ang upuan, simbolo ang luklukan, bilang posisyon ni San Pedro sa simbahan. O hindi ba? Sinasabi natin sa wikang Tagalog o sa wikang Filipino na ang isang tao ay nakaupo. Ano ibig sabihin? Yung taong nakaupo, yan, may power, no? May posisyon, may katungkulan. 'Di ba? Ganon, no? Kaya nga, yan yung termino natin. Ang ganda sa Tagalog, no? Yung nakaupo. Kayong mga nakaupo, di ba? Ganyan, di ba? Ibig sabihin, pinapatungkulan natin yung mayroong kapangyarihan, yung mga nanunungkulan. Ito ang tunay nating pinagdiriwang, ang katungkulan ni San Pedro. Narinig natin kung paano ipinagkatiwala kay Pedro ni Jesus ang pagiging pastol sa iba pang mga apostol ng buong simbahan na siyang minana ng ating Santo Papa. By the way, mamaya sa ating banal na pagtatanod, especially ito sapagkat ilalaan natin ito sa ating mahal na Santo Papa. Pansamantala muna, ito ay
ilalaan natin sa ating Santo Papa sa halip na sa ating debosyon sa mahal na ina. No, ipagdasal natin ang ating Santo Papa. No, hindi madali yung kanyang ginagawang panunungkulan. No, hindi madali dahil ang panunungkulang ito ay panunungkulang minana pa niya mula kay San Pedro. At ito yung binigay. Ito yung pinapasa-pasang katungkulan na nagmula kay San Pedro na ibinigay ni Jesus. Pag sinabing katungkulan, hindi lang ito isang posisyon, hindi lang ito isang karangalan, kundi higit sa lahat, isa itong responsibilidad. Sabihin nyo nga, responsibilidad. Alam nyo pa ba ang salitang yan? Ha? Marami sa atin gusto ng katungkulan dahil sa karangalang hatid nito. O bakit hindi? 'Di ba? Kapag ikaw ay nasa katungkulan, parang ang lahat, no, bow sa iyo, lumuluhod sa iyo, sumusunod sa iyo. Yung iba naman, kaya may gusto, mayroong katungkulan kasi motibasyon ito ng kasikatan. Tingnan nyo, yung may mga katungkulan na yon. Sino bang mga nananalo? Sino bang mga pinipili natin? Di ba? Yung mga sikat. Pag hindi sikat, hindi pinipili. Hindi naluluklok. Pero ang mas pinaka nakakalungkot, ginagawa ang katungkulan bilang kabuhayan. Kaya hindi maalis-alis, kaya ayaw umalis, kaya ayaw tumayo sa pagkakaupo dahil isa itong kabuhayan. Mga kapatid, ang ganda sapagkat bago ang eleksyon, ito, pinaaalalahanan tayo kung ano ba ang isang katungkulan. Isa itong responsibilidad. Kaya hindi dapat ito tinuturing na kabuhayan. Malaking responsibilidad dapat itong ginagampanan. No? Nakakatakot dahil itong responsibilidad na ito na pinapasa ni Jesus sa kanyang apostol na si San Pedro ay isang responsibilidad na ibinibigay ni Jesus. Sabi nga niya, ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Di ba? Ang bigat ng responsibilidad na yon. Yung sabihin mong bawal, sige, bawal din sa langit. Yung sabihin mong pwede, sige, pwede din sa langit. Kung iba lang yan, aabusuhin yung kapangyarihang yan. At marami ang gumagawa noon, pag sa tao, bawal. Pero pag sa kanilang nakaupo, pwede. Di ba? Pero tayo, nagpapauto. Binoboto. Pinipili pa rin natin. Kaya nga, bilib ako dun sa isang batang mayor na minsan kanyang nasabi. Sabi niya, wala ang mga tao na utang na loob sa kanilang may katungkulan sa gobyerno. Sabi niya, dahil yung pera ng taong bayan ang ginagamit nila at hindi ang kanilang bulsa. Ang kanilang posisyon ay may kaakibat na sinumpaang responsibilidad. Kaya nararapat lang na tayong mga mamamayan ay maghanap sa kanilang ginagawa. Karapatan natin maghanap ng ginagawa ng mga nasa katungkulan. Kaya ngayong darating na eleksyon, mag-isip ka, may ginawa ba? May nagawa ba? May ginagawa ba? O nakaupo lang? Hello? Ha? Huwag pili ng pili kung sino yung sikat, kung sino yung nagbigay sa'yo ng malaki,
tandaan mo, malaking bigay, malaking bawi. Ha? Mayor na nagsabi, yung batang mayor na, ang ginagamit nila, pera ng gobyerno, pera ng taong bayan, hindi mula sa kanilang sariling bulsa. Kaya magandang paalala ito no? 2 buwan, may 2 buwan pa. Pero yun na nga no? 2 buwan pa. Alam ko malilimutan nyo ito bukas lang. No? Sana naman, no? Matuto tayo. No? Yung katungkulan, panunungkulan ay isang responsibilidad. Hindi kabuhayan. Hindi rin dahil sa kasikatan. Ngayon pinagdiriwang natin ang kapistahan ng luklukan ni San Pedro, naway makita natin siya bilang nanunungkulan o bilang nanungkulan, hindi parang hari, kundi isang lingkod na nagbigay ng sarili, inakap ang responsibilidad na pamunuan ang buong simbahan. Nawa, matuto tayo sa tunay na kahulugan ng isang katungkulan. Hindi isang karangalan, kundi isang responsibilidad na handang maglingkod sa sambayanan. Amen. Amen.